drop boxes sa selected Mercury drugstores nationwide, sa GMA Network Center o sa mga GMA radio and regional stations. Tutok na sa Win Mo Kapuso, umaga, tanghali, gabi, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Sali na! Hatid sa inyo ng mga sumusunod. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang Welcome back sa Unang Hirit. Dumarami na sa atin ang mga gumagamit ng credit card para sa ating pang-araw-araw na pamimili. Malaki na itutulong nito, lalo na kung wala pa tayong ready na cash at wala pa rin yung araw na sweldo. Pero tanong, paano kung nanakaw o nagamit ng mga kriminal ang ating credit card? Pananagutan ba natin ang bayaran ng kanilang ginastos? Yan tatanungin natin sa ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa iyo, Suzy. At syempre ako, mahilig din ako mag-credit card. Yes. Kasi ako ang palaging walang cash sa wallet. Yes, I know that. Yes, that's right. Attorney, kapag nanakaw yung credit card, kailangan bang bayaran yung mga na-charge nung magnanakaw dun sa ating card? Well, unfortunately, para sa atin na naging biktima na ng pagnanakaw, knock on wood, wag naman sana, merong batas na nagsasabi kasi na in case na nawala ang inyong credit card, kailangan tawagan at masabihan kaagad ng credit card company. Kung na-notify nyo kaagad, walang obligasyon na magbayad from the time na nasabihan ng credit card company. Ngunit kung yung magnanakaw, nag-shopping spree ka agad bago kayo nakatawag at dahan-dahan kayo kasi marami sa kanila. Ang ganyan, in fact, what they will do, yung iba dyan, bibilin GC. Okay, but that's another story. Alright. Babayaran ninyo ang na-charge na yon. At ito ay ayon sa Section 15 ng RA 8484 o ang Access Devices Act na very specific niyang sinasabi na wala lamang obligasyon na bayaran from the time na nag-notify ka sa credit card company. Otherwise, ang implication nun, yung lag time na yon, mukhang ikaw ang mananagot. So yung mga credit card companies, sagutin nyo agad. Alam ko may prompt naman yun na pag from the time you notify. Yes. Basta tinawagan mo. Oo. Kasi minsan matagal din yung waiting time while you are on diba? Naka-hold ka din. So hopefully... Pagtsagaan nyo na lang. Ako naman, sagutin nyo agad. Kasi pa-charge na sila, nag-shopping spree na sila. Tanong din ng marami mga kapuso natin, nakukulong ba yung mga hindi nakakapagbayad ng utang nila sa credit card? Well, generally hindi. Dahil nga ang general rule at nakasaad to sa ating salikang batas, walang nakukulong sa di pagbayad ng utang. So generally, kung dahil medyo minalas lang kayo o medyo talagang gipit, usually ang kasong maisasampa dyan is just a collection case. Alright. For collection of money. Pero meron din sa batas natin na kung mapapatunayan ng credit card company na mukhang may intention kayo na hindi bayaran ang mga credit card charges ninyo at sinasabing may intent to defraud or intent to gain tapos tatakbuhan nyo ang credit card company, baka may kulong yan dahil sa panloloko. Pero ang hirap i-establish pala nung intent na yun, hindi, kasi kung nag-charge ka or kunyari yung address mo nung hinahanap ka, wala ka talaga meron namang mga ganyan. indicators kung kailan ikaw ay may mukhang intent to defraud. Ang collection case, parang sinasampayan sa... Ay, isasampa sa korte, pero civil lamang na ang tanging intention niya is to collect that sum of money. Wala siyang kulong. Pero pag hindi ka nakapagbayad at meron kang kunwari kotse, hihilain. Pwedeng hilain. Okay. Dumarami mga nagre-reklamo ngayon na nagiging biktima raw sila ng harassment mula sa collection agents. Marami talaga Panayang fax, panayang tawag dun sa mga company. Yung iba daw minumura, sinisiraan pa sila sa kanila pinagtatrabaho ang kumpanya. Hindi ba bawal yan? Of course, bawal, di ba? Pero syempre, yung mga credit card company, ang una talaga nilang gagawin, they will really force you to pay, di ba? And usually, since busy sila, ang gagawin nila, nag-hire sila ng mga collection agency or collecting agent, na ito naman medyo sanay mang-harass, na mangulit, manakot. Pero tandaan po natin na ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ay tinatawag na unfair collection practices. Kasi nga, napaka-horrific na ng mga kwento kung paano mang-harass yung ibang collecting agencies. So, sabi ng Bangko Sentral, bawal yan. At very specific yung pagtatawag sa kung ano-anong oras, di ba? Yung tinatawagan pati yung employer. Di ba? Parang pinapahiya ka yung mga boss. At sinisiwalat sa lahat ng tao na hindi ka nagbabayad ng utang. Yung may kasamang yan nga, yung sinasabi mo. Na pagmumura, panghihiya, pangiinsulto. At syempre yung merong, kunwari daw, may kasamang threat na may masamang yayari. Sa tao, sa reputasyon, sa property ng tao concerned. Although pag sinabi nilang, pag hindi ka magbayad, kakasuhan ka namin. Yun, medyo, Medyo it's a pwede legal yun. way of enforcing. Pero yung
pag di ka nagbayad, may masamang mangyayari sa'yo. Iba yun. At Matakot, saka it's a criminal case, di ba? It's a threat. And Oo. that is a crime sa ilalim ng revised penal code natin. So yung mga ganito po, lalo na dun sa mga collecting agency, isang reminder lamang, bawal po yan at madidiin yung credit card Alright. company also, di ba? Alright. Magre-restrictohan sila ng BSP pag mapatunayan na Nangahala labag sila. sila sa mga yung unfair collecting practices na yan. So, pwedeng baliktad pa ang magsampa ng reklamo, yung hindi nagbayad. Hindi, kung sobra lang silang grabe, Oo, di ba? oo. Yung mga hindi na legal ang pamamaraan ng pangongolekta sa utang. But of course, kung malinis po ang konsyensya ninyo, wag po kayong maniwala dun sa mga threats na Oo. kung ano-anong gagawin sa inyo. Pero mag-explain lamang. Pwede bang hulugan ng bayaran yung utang sa credit card? Pwedeng hulugan, pero may interest charges, May interest which is din, a ano? different matter altogether. Oh, my. So, merong mga proposal ngayon para talagang gawing batas kung ano yung mga finance charges, halimbawa, Oo. na pwedeng i-charge. Kasi kung minsan, umutang na lang kayo sa bangko pambayad ng Pambayad credit ng card credit kasi card. mas mababa ang interest Yung interest kasi rate. doon sa credit card. Oo. Yan. Pero bukod sa mga nanakaw na credit card, na-upload din daw yan sa pamagitan ng skimming. Ano ba ang Oo. balita dyan sa skimming na yan? Well, yun nga, no? Kung minsan, hawak hindi naman nawala yung credit card Yes, sa'yo. Pero oo. merong mga high-tech gadget at merong masasama Wow. talagang mga budhi at kalooban. Kapal Na nyo. pag inabot mo yung credit card, Inaway yan. pag nakuha yung credit card ninyo, kunwari nagbabayad kayo, Oo. meron silang mga secret machine at high-tech Wow. gadget na kinokopya yung laman ng magnetic strip. So kahit na hindi nyo nawala, nakukuha yung informasyon, linilipat nila sa ibang Card. fake credit card Oo. at ginagamit, di ba? So, sa mga pagkakataon na yan, palagay ko naman, at usually, sa alam ko, sa mga kaso nangyayari, hindi naman charge ng credit card company yung credit card holder. Okay. Kasi yung sa kanya, as far as he's concerned, Nasa kanya. pinotektahan ko, binantayan ko yung credit card ko, hindi nawala. So, wag Alright. niyong i-charge sa akin. Okay. Yung mga na chinarge ng scheme mga kasi. masasamang loob na yan. Alright. So I guess siguro tayo, be vigilant din tayo na pag tipong That's masyado right. matagal yung credit card, silip-silipin ninyo para alam ninyong binabantayan nyo. Pag nag-abot kayo ng credit card sa ibang tao, magbabayad kayo, maging suspicious kayo pag hindi binabalik ka agad. Oo, Diba? that's right. Or at the end of the day, at saka huwag niyong dadalhin lahat ng credit card ninyo. Alright. At saka, para mas ma-monitor lang, tapos Oo. siguro at the end of the day or every now and then, checkin nyo kung nandun ang credit card. Diba? At kung Kasi tama paminsan sa inyong kasi- wallet, sa sobrang dami kasi paminsan nung iba dyan, di ba? Kasi libre lang binibigay yung paminsan Oo. sa Pero umpisa. bawal na ngayon yung nagpapadala ng pre-approved credit card kasi nga sa Oo. dami ng kaso Totoo. na nagkakaroon ng mga mahiwaga na pangyayari. Siguro if ever have a credit card that has a small credit limit na rin para just in case Oo. yun yung inaabot At ninyo saka na yung hindi nyo mga sa binabantayan. mahilig, katulad ng ibang tao dyan. Oh, hindi Na Ilan mamili ang sa credit card internet. ko? Sa internet. Dapat siguro meron kayong isang credit card na for credit Na yun card lang. purchases on the net. Na yun lang ang gagamitin mo. At babaan niyo yung credit limit. credit Kasi pwede naman kayong tumawag sa credit card company. Di ba? Usually gusto natin mataas ang credit Pwedeng limit. pababaan. Ito pababaan. Alright, that's Para a great naman tip. hindi, ito lang yung, kasi nga masyado ng high-tech ang mundo ngayon, kaya dapat siguro medyo mas careful tayo para hindi tayo maipit. Alright. O sige, sabihin mo kung papabili ka sa States, ha? Ayan na, sana marami po kayo napulot na impormasyong legal sa diskusyon natin. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din at magandang umaga. Libat naman tayo sa ating unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Mga magulang ng dalagitang may kapansanan na namatay sa sunog sa Taytay Rizal, labis ang hinagpis. Mahigit 100 pamilyang nawalan ng tirahan, nanawagan ng tulong. Ilang transport group